Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, buong kasundaluhan sa Marawi nakaalerto matapos ang pag-atake ng kalaban. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Umakyat na sa 4 na individual habang 50 ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa Dimaporo Gymnasium, Mindanao State University sa Marawi City Campus kaninang umaga, ayon kay 1st Infantry Division Commander, Major General Gabriel Viray. Sa 4 na fatalities, 3 dito mga babae at 1 lalaki. Kasalukuyang ginagamot naman ngayon sa Amay Pakpak Medical Center ang nasa 42 na sugatan at ang 8 ay nasa infirmary ng Mindanao State University. Nangyari ang pagsabog kanina habang ongoing ang misa na siyang unang araw ng Advent ng Pasko. Sa ngayon nakaalerto ang puwersa ng militar sa lugar habang nagpapatuloy din ang investigasyon at nakadeploy na rin ang mga EOD team. Inihayag ni Viray na ang nasabing insidente ay malinaw na isang aksyon ng terorismo. Ayon sa general, hindi pa nila matukoy ang signature ng bomba dahil patuloy pa rin ang investigasyon. Dagdag pa nito na posible ang teroristang Dola Islamia Mauti Group ang nasa likod ng pamomomba. Sa ngayon nasa 41 ang remnants ng Mauti Group sa Marawi mula sa 100 noon. Kamakailan nakasagupa ng mga sundalo ang teroristang grupo sa May Piagapo kung saan namatay sa labanan ang isa sa kanilang sub-leader. Tinitignan din ng militar kung ang pagsabog sa Marawi City ay retaliation o paghihiganti ng teroristang grupo. Inihayag naman ni Major General Viray na ang pagsabog kaninang umaga ay ang pinaka-violent attack na naitala sa Marawi matapos ang Marawi Siege. Siniguro naman ng general gagawin nila ang lahat ng sa gayon hindi na maulit pa ang nasabing insidente. Nagbigay pahayag naman si Lanao del Sur Governor Ma'am Intel Bomet Alonto Adiong, kaugnay sa nangyaring pagsabog sa Marawi City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga nakikinig ngayon. Ngayon po ang sitwasyon ng Marawi City, Lanao del Sur, meron pong sumabog na IED sa Dimaporo Gym kung saan marami tayong sugatan. At ngayon, nandito tayo ngayon sa Amay Pakpak Medical Center para patulungan yung mga nasugatan, yung mga wounded natin. More or less ito, more than 40 ang nandito ngayon sa ospital. Kaya yung mga doktor natin, alam naman natin na linggo ngayon, pinareport sila lahat para tugunan itong mga problema natin ngayon. Actually, kulang pa yung mga doktor natin dahil yung iba nasa seminar, yung iba nagpapakasyon. Kaya sa ngayon, under control na natin yung sitwasyon. Yung iba nakalabas na, yung mga daplis lang ang sugat, nilipat na natin sa Mindanao State University Infirmary. Yung iba naman, konti lang yung sugat, nakauwi na rin yung iba. Yung ibang natitira ngayon dito, ito yung medyo may malala ang sugat. Sa ngayon, yung inaantay natin yung investigation ng PNP at ng AFP. Sa ngayon, huwag muna tayo magsabi kung sinong gumawa niyan or ano yung bakit nangyari ito. Antayin muna natin ang kalalabasan ng investigasyon ng PNP at AFP. Maraming salamat. Tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga banyagang terorista ang nasa likod o responsable sa pamomomba kaninang umaga sa Marawi City na ikinasawi ng 4 na individual habang 50 ang sugatan. Mariing kinundena ng Chief Executive ang insidente at sinabing gagawin ng gobyerno ang lahat para mapanagot ang mga ito sa kanilang hindi makataong ginawa. Binigyang diin ng Pangulo na kontrolado ng pamahalaan ang sitwasyon ngayon sa Marawi kung saan nasa full alert status ang militar at pulisya. Pinasisiguro naman ng Chief Executive sa mga otoridad na mahuli nang sa gayon mapanagot ang mga nasa likod ng insidente. Nagpaabot naman ng kanyang pakikiramay ang Pangulo sa mga kaanak ng mga nasawi. Pinasisiguro naman sa mga concerned agencies ang karampatang tulong para sa mga ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang gobyerno sa pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim at sa mga concerned agencies para sa kanilang agarang tugon para mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Inatasan na ng Pangulo ang PNP at AFP na tiyakin ang proteksyon at kaligtasan ng mga sibilyan, partikular sa mga apektadong komunidad.
Dinagdagan na rin ang puwersa ng militar at pulisya sa lugar, nanawagan naman ang Pangulo sa mga sibilyan na manatiling kalmado subalit alerto. Are 3 identified persons who were killed and 1 unidentified. Is it safe to say that the unidentified person may be the foreign element that you are talking about? We cannot say so right now. The mere fact that she is unidentified does not lead us to conclude anything before she is properly identified. No. Even speculation, we cannot do that. No. We'll have to identify her first, then backtrack. Second follow-up lang, sir. Does this incident also have the footprints of the previous incidents in Sulu, which were also bombed a church? Do they have the same elements present, sir? I'll leave that to General Bronner to answer, and General Peralta. So right now we are still conducting the investigation, but we see some similarities, no? Just some similarities. We don't want to conclude yet whether those who did the bombings in Jolo are the same people who also did the bombings here in Marawi City. But again, because I mentioned about the recent gains that we had against terrorist groups, not just in Basilan, but also in Maguindanao and Lanao del Sur. We are trying to see if these are all linked together. Thank you. Thank you, sir. Secretary, magandang hapon po. Carlo Mateo po sa DCWB. Secretary, dahil sa pangyayari pong ito, dapat bang mabahala yung publiko, lalong-lalo na ngayon dito sa Metro Manila dahil ngayon mga tao nasa mall na, nasa mga pasyalan, mga ganyan. Hindi po dapat ikabahala ng ating mga kababayan dahil nakita niyo, nasa amin po ang responsibilidad na pangalagaan ang kanilang kaligtasan sa mga ganitong insidente. At mismo na po ang Pangulo ang nanguna na atasan ang kinaukulang mga ehensya upang agresibong marisolba itong insidente na to at upang hindi po maulit ito. Katulad po ng sinabi ni General Peralta, hindi lang po buong Mindanao, pati sa NCRPO nag-heightened alert na po sila. Kaya po, ibigay ko po kay General Peralta upang maibahagi po niya sa atin po kung ano ang extent ng preparasyon po na ginagawa ng PNP at ng AFP din po. Kaninang umaga po ay personal nating tinawagan yung Regional Director ng National Capital Regional Police Office, si Major General Nartates, para nga po ay magpatupad ng mga kaukulang heightened measures dito sa buong Metro Manila. Kasama na rito yung pagdadagdag natin ng mga police patrols, pag-enhance ng ating intelligence monitoring activities, at pakikipag-ugnayan doon sa mga Muslim community na ating mga kapatid, no? Makipag-usap sa kanila at sa iba pa pong grupo para magkaroon tayo ng mas holistic na countermeasures dito sa NCRPO. At ngayon po ay nag-create po kami ng Special Investigation Task Group para mag-focus dito sa nangyaring insidente na ito, no? Pinangungunahan nito ng ating Regional Director ng BARM, si Police Brigadier General Alan Nobleza. Personal din natin siyang tinawagan. Pati yung lahat ng regional directors ng police regional offices ng Mindanao. Dinirekta namin sila na i-enhance lahat ng crime prevention activities, pati yung intelligence operations natin. Then, inatasan din natin sila na makipag-ugnayan sa AFP, no? At sa ngayon ay yung ating explosives and ordnance units ay makikipag-coordinate sa AFP counterparts. We will compare notes para makita natin kung ano-anong insidente ang in the past ay may similarity at nang sa ganon magkaroon tayo ng leads kung sino mang grupo ang gumawa nitong insidente na ito. Sa AFP naman po, bukas ay pupunta po ako sa Marawi mismo
para tignan po yung sitwasyon natin doon. Magkakaroon po kami ng command conference with all the commanders, the AFP commanders as well as the PNP commanders on the ground, para pag-usapan po namin yung mga actions na gagawin namin. Nang sa gayon ay unang-una, matukoy natin kung sino itong mga grupo, those who are responsible, and to go after them. We have to go after them. And pangalawa, kung paano natin maprotektahan ang mga komunidad, hindi lamang po sa Marawi City, pati na rin po sa MSU, yung mga estudyante doon ay natatakot na. So dapat ay ma-assure namin sila na hindi na po maulit ito, na maging na magpatuloy yung edukasyon nila. So lahat po ng tulong na kailangan natin ay of course we will try to gather all the information that we can get, not just from our intelligence units but also from the communities, dahil marami na pong dumarating na mga information, mga leads, marami na pong nagte-text sa amin, mga kasamahan natin dun sa Marawi City, pati na rin po yung mga ibang mga intelligence assets natin. So yun po yung mga gagawin natin in the next days. Maraming salamat po. Sa ngayon, wala pa tayong direktiba na magdagdag ng mga military troops dun sa area ng Marawi and Lanao del Sur. Pag-uusapan pa ito bukas dun sa command conference natin. We will assess the situation on the ground, not just in Marawi City, not just in Lanao del Sur, but the entire situation in Mindanao. So kailangan kabuuan yung titignan natin yung security situation. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.